Hello. Okay. Malaki lakas nga ng konti. Okay, good morning po. Amen. Wala nang amen. Napagod yata tayo. Okay, muli po tayong tumayo. At galaw-galaw. Ang hindi ho tayo pumanaw. Buksan po natin ating dalang Biblia dito po sa Romans chapter 11 verse 33. Paki-ayos nga yung volume. Parang ngongo. Hello, hello. Kaya kung mabasahin, yung labang pong sundan, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Romans chapter 11 verse 33. Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makapagpapaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang pamamaraan? Gaya na nasusulat. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaring maging tagapayo niya? Sino ang makapagbibigay anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya at sa pamamagitan niya ay pag-aari niya at pag-aari niya. Sa kanya ang karangalan magpakailan paman. Amen. Okay, tayo po yung manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong muling kaloob ng araw nito, ng aming pagsamba. Salamat sa biyaya ng isang linggong iyo po kaming pinagpala, biniyayaan, Panginoon, ng napakarami pong mga bagay, Panginoon. Amin din pong pinagpapasalamat, maging ang mga pagsubok at problemang aming mga pinagdaanan, Panginoon, na alam po namin ito'y bahagi ng buhay namin sa daigdig na ito. At higit sa lahat, Panginoon, ito'y isang paraan po ninyo upang kami po ay hubugin po ninyo tungo sa aming pagkatulad sa aming Panginoong Yesus. Hiling namin sa mga oras na ito na yung pong pagbabasbas sa iyong mga salita ay ang punto'y mangusap sa amin sa umaga pong ito. Nakita namin ang aming kaabahan at makita naman po namin ang iyong kadakilaan, Panginoon. Ikaw pong maparangalan at mapapurihan sa mga sandali pong ito. Sa ngalan po ng iyong pong anak na si Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen, amen. Sige po, tayo po'y makakaupo ng muli. Maganda ho ba umaga natin? Okay, every day is a blessing, ano? Every gising daw ay magpapala po ng Diyos po sa atin. Okay, nais kong magata ng mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, God's sovereignty, no? Ang soberenya ng Diyos, no? Naalala ko po yung kwento ng kasaysayan po ni Napoleon Bonaparte na minsan siya po ay in-interview na kung nasaan bang panig ang Diyos? Sa Pransya ba o nasa ibang bayan? So, sumagot itong si Napoleon na naituturing ho na isang military genius, no? Na ang kanyang wika ay ang Diyos ay nasa panig na kung saan ang bansa ay meron pong malakas na armas na pandigma. At tila parang ganoon ang kalakasan na bumula ang isang bansa doon sa taglay nitong military artillery, sino raw ang may pinakamalakas na armas na pandigma ay naroon ang panig ng Diyos. So hindi ho nagtagal at siya raw ay ibinagsak ng Diyos dahil doon sa kanyang katwiran na iyon na ang pagdepende ng isang bansa ay sa katatagan nito at sa kapangyarihan nito ay nakasalalay sa kung ano ang kanilang taglay na armas na pandigma. Kaya nung Battle of Waterloo ay binagsak siya ng Diyos dahil doon sa kanyang katwiran na yon. Dumating yung punto na nasabi niya na ang Diyos ang siyang nagpropose pero ang tao ang nagdi-dispose, no? Kaya mahalaga na tayo rin sa buhay natin lagi nating acknowledge, no? Yung soberenya ng Diyos sa atin ng mga buhay. So ano ang ibig sabihin nito? Ayon doon sa ating pong nabasa sa 11 ng Romans, verse 33  33 hanggang verse 36, no? Ang sabi po rito,
Ano ba ibig sabihin ng soberenya ng Diyos, no? Ang ibig sabihin nito na ang Diyos ang siyang nakakaalam ng lahat ng bagay. No? Tinaguri yung salitang omniscient. Sabihin mo natin omniscient. Ang ibig po sabihin po niyan, God knows all things, no? Alam ng Diyos ang lahat po ng bagay. Wala pong tayong maililihim po sa Kanya. No? Gaya rin ang isinulat po ni David doon sa awit 139, yung lubos na kaalaman po ng Diyos, no? Sa lahat po ng bagay. Lalo na mula doon sa ating loob at labas ng ating pagkatao. Kaya nga, wala daw pong limitado, no, sa Kanya pong kaalamang ito. There is no limit to His knowledge. He knows everything. Amen! Naalala ko tuloy isang kwento tungkol doon sa mag-asawa. Ano po? Nawika nung lalaki sa kanyang misis na magtapat ka nga sa akin, no, mahal. Ano ba yun? Baka meron kang inililihim sa akin. No, parang daman nung lalaki na merong inililihim yung asawa niyang lalaki sa kanya. Kaya sabi nung lalaki, magtapat ka nga sa akin. Ano ba yun? Kasi nung napansin ko sa matagal na panahon ng ating pagsasama, kasama ng ating mga anak na 6, no, yung 5 ating anak, magkakaganda. Pagkaganda-ganda. At yung pang-6 may ubod ang pangit. Ay, gano'n. Magtapat ka nga sa akin. So, iba ay talagang anak nating lahat. Bakit yung anak nating yun ay kakaiba, napakapangit doon sa 5? So, sabi ng babae, ay yamang din lamang sa'yo na rin nagmula yung nais mo na matagal ko na rin nailihim sa iyo. Ang totoo niyan, yung anak na sinasabi mong napakapangit, siya lang talaga ang anak mo. Somehow, nakakatuwa yung mga bagay na yun, no? Yung kwentong yun. Pero sa buhay din natin, may mga bagay na maaaring nalihim natin sa matagal na panahon. Maaaring sa iyong asawa ay hindi mo nasasabi yan, yung lihim. Tanging ikaw lang. At higit sa lahat, ang Diyos ang nakakaalam. Pero ang lahat ng yan ay hayag, no, sa paningin at kaalaman po ng Diyos. Ano po? Kaya walang lihim na hindi ho mabubunyag, walang bahong hindi ho aalingasaw. Kaya mahalaga na maging open tayo, no, sa lahat ng bagay, lalo na ho sa ating Diyos. So God knows all things, no? There is no limit to His knowledge. At He knows everything. Purihin po ang Panginoon. Dahil siya po ay omniscient, the all-knowing God, at ito ay nagpapakilala ng kanyang soberenya. Pangalawa, ang kanyang soberenya ay nahayag sa kanyang pagiging dakilang manglilika. Ano po? God created all things. Amen. No? Nilikha niya ang lahat ng bagay. Hawak niya ang lahat, no? Together in both heaven and earth, no? Kasama ang langit at ang lupa, nakikita man o hindi. Ayon doon sa Colossians chapter 1, verse 16. So, lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos, no? Sa turing man natin ay pangit o maganda, no? Tayo po ay nilikhang kalarawan po ng Diyos. Tingnan nga ho natin ating mga katabi. Ayan, no? So, we are created uniquely, no? Wala na ho kayo makikita ang kanyang hilatsa ng buka. Saan man kayo magpuntang planeta. Ano po? We are created uniquely, no? Kaya tayo po ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Tayo po ay makapagmamapuri sapagkat ang Diyos na siyang dakilang ating manlilika ang siyang lumikha po sa atin. Purihin po ang Panginoon. Amen. So another thing na regards doon sa kanyang soberenya, okay, ang kanyang pagiging omnipotente, no? Ang ibig po sabihin ng omnipotent ay the all-powerful God. Ano po? Siya po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Magagawa niya ang lahat ng bagay. Amen, no?
He can do all things, no? Gaya nga po ng ating pong inawit kanina. Nothing is too difficult for Him. Ayon doon sa Jeremiah chapter 32 verse 17. No, may awit nga po tayo noon, no? Nothing is too difficult for Him. Okay? Great and mighty God. And He is in control sa lahat ng mga affairs ng mundo, ano man ang nangyayari, ang Diyos pa rin ang siyang overall in control ng lahat. Masama man sa ating paningin o hindi, no? Ang Diyos pa rin ang siyang sa kalat-lahatan gumagawa at kumikilos at may control ng lahat po ng bagay. Okay? Amen. So sa ganang ito, magbibigay tayo ng dalawang larawan ng pagiging soberanya po ng Diyos, no? Yan ay yung una sa buhay po ng Haring Nabucodonosor at yung ikalawa naman po ay sa buhay ng isang nagngangalang Job. Dito sa first part ng ilustrasyon na ito ni Haring Nabucodonosor, nang maalala natin na ito yung kasagsagan ng kapangyarihan ng emparyo ng Babylonians, no? Na maalala natin na sila Daniel at yung ilan sa kanyang mga kasama ay naipatapon dito po sa lugar ng Babylonia. No, sa Daniel chapter 1, mababasa po natin yon na noon ay kasagsagan ng paghahari po ni Haring Nebuchadnezzar at sinakop niya ang Israel, particularly ang Huda, at napasabang po doon sila Daniel at ilan sa kanyang mga kasama na pabilang doon sa mga lahi ng mga maharlika. At doon ay sila ay tinuruan ng lahat ng mga gawain, kultura, at maging ang kanilang mga pangalan ay pinalitan po ng mga pangalang Kaldeo. Naalala po natin yon. So sa ganung paraan, no, yung mismong panahon ng kanilang kabataan ay naigugol po nila doon po sa malayong at paganong lugar na yon. At gayon pa man, no, bagamat maaaring sila ay tumanggap ng somehow na magandang treatment, no, dahil nga ho sa kanilang magandang posisyon na nagyan, ay yun ay nangangahulugan na hindi ho sila pinabayaan ng Diyos. Amen po ba? Yun ho ang napakaganda, no? Sila man ay napabilang doon sa mga naipatapon po roon sa Babylonia, ay alam nila na ang Diyos ay meron pa ring mabuting dahilan kung bakit po sila naipatapon po roon. Gayong hindi naman sila ang dapat magdusa noon sapagkat bahagi sila ng mga taong talagang maituturing na mga matuwid, sumusunod sa kautusan ng Diyos. Pero dahil ang bansa ay patuloy na sila ay sumuway sa Diyos, no? Maging sila ay napabilang doon sa mga naipatapon po roon. Nabihag sila roon at sila ay bagamat maaring naging alipin ng bansa pong iyon, pero hindi ho sila pinabayaan ng Diyos. Amen? Okay? Ganun din sa buhay natin. Minsan may mga panahon na talagang hindi natin maintindihan kung bakit nangyari sa atin ang isang hindi magandang pangyayari. Tulad din ni Joseph, ano po? Yung tila pa baga na hindi natin deserve na tayo ay maka-experience ng isang hindi magandang karanasan. Alalahanin natin, ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Amen po ba ron? No? Mabuti man o masama, mananatiling mabuti pa rin po ang Diyos. Amen. Kahit na nga po buwan ng panahon na talagang si Joseph ay dumaan sa season of experience, no, ng buhay, ay sabi roon na God was with Joseph. Ano po? Na naintindihan ni Joseph na hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ano man ang kanyang maaring sitwasyon at kalagayan sa buhay. Amen. Or this person, dito pong si Haring Nabucodonosor, siya naman po ay isang hindi naman po siya mananampalataya. Siya po ay naging hari, no? Halos na maraming mga bansa dahil sa kanyang mga nasasakupan. Minsan, ito ro pong hari ay nagkaroon ng isang nakababahalang panaginip. At nais niya ito na merong magpaliwanag sa kanya patungkol po rito. Kaya tinawag niya ang lahat ng kanyang mga enkantador, no, yung kanyang mga mahikero,
Lahat na maaring makapagbigay ng sagot doon sa kanyang nakababahalang panaginip na yon. Pero wala akong makapagpaliwanag no? Lahat ng kanyang mga satraps, no? Lahat ng kanyang mga masasabi natin mga advisors, no? Ay hindi ho nakapagbigay ng maliwanag na pagpapaliwanag doon sa kanyang panaginip. Hanggang sa kauliulihan ay pinatawag niya si Daniel, no? At ito ang paliwanag ni Daniel patungkol sa kanyang panaginip. Diyan po ba kayo? Yan, sabi rito, may makapal na dahon at maraming bungang makakain sa lahat. Sinisilungan ng mga hayop at pinamumugaran ng mga ibon. Ay kayo po, tingin niyo po, no? At sinasabi ni Daniel na yung puno na iyon ay tumaas at siya ang tinutukoy ng panaginip niyang yun. Na lumaki ang punong ito na abot daw po sa langit dahil doon marahil sa kanyang mga lawak ng kanyang naging kapangyarihan at nasakop. Okay, abot sa langit at nasakop na hanggang kanyang magkabilang panig ng daigdig. Ang bantay ng inyong nakita ay isang anghel mula sa langit. Sinabi niyang ibubuwal ang punong kahoy at sisirain, ngunit iiwan ang tuod nito at lalagyan ng tanikilang bakal at tanso. Tingnan niyo po yun, no? So dahil doon ay sinasabi rin ng Diyos sa kanya na ibubuwal ang punong kahoy na yon. At sisirain, ngunit iiwan ang tuod nito at lalagyan ng tanikalang bakal at tanso. So ito yung senaryo na kung saan ay darating ang sandali no, nasa kasagsagan ng kanyang kapalaluan ay ibabagsak ho siya ng Diyos. Kaya sa Diyos wala ko tayong pwedeng may pagmalaki. Ano po? Gano'n man ang ating mga naabot, na-achieve sa buhay, ang lahat ng iyon ay dahil pa rin sa ating Diyos. Amen po ba? Bagamat maaaring may part tayong ginawa na asing pagsisikap, pero ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, kaisipan, no, backbone, no, para makapagtrabaho upang ating mga pangarap ay atin hong marating at atin hong makamit, no? Kaya nga ang pagtitiwala sa Diyos, di ba, ay siyang susi ng tagumpay ng atin hong mga pangarap. Pero sa ganang ito na hindi niya pagkilala na yung kapangyarihan na yon ay delegated authority lamang sa hari na ito, na dapat sana ay maaaring sila ay in-acknowledge niya na siya ay ginamit ng Diyos para pangusapan ang kanyang bayang Israel ukol doon sa kung bakit sila nasakop nito pong paganong bansang ito. So, hindi ho in-acknowledge nito pong hari na ito ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya, ito ang nangyaring sumunod. Tuloyin natin. Sinabi pa niyang ito'y pababayaang mabasa ng hamog at makakasama siya ng hayop sa parang at parurusahan sa loob ng 7 taon. So, lakip nito yung parusa ng Diyos sa paliwanag na ito sa panaginip ng hari na siya'y magmimistulang parang hayop, no? Na sa bukid siya ditira ng ilang mga panahon, sabi rito ay 7 taon, hanggang sa mabasa ng hamog at makakasama siya ng hayop na para sa parang at parurusahan sa loob ng 7 taon. Okay? So, yan din ang isang kasasapitan, no, ng mga taong nagpapalalo sa Diyos, no? So, the rest ng 7 years na yon ay siyang magdadala dito po sa palalong hari na ito tungo doon sa kanyang pagkilala na ang lahat ng paghahari at kapangyarihan ay hawak ng kataas-taasang Diyos. Amen. Amen. So, yung supremacy ng Diyos sa lahat ng kingdoms, no, ay dapat nating kilanlin. Ano po? Kaya sa mga institusyon, di po ba? Walang institusyon na hindi ang Diyos ang siyang nagtatagpo nito. Di ba? Ang institusyon ng pamahalaan, di ba? Sabi sa Romans chapter 13, walang pamahalaan hindi ang Diyos ang siyang nagtatag. At siya rin mismo ang nagpapatatag nito kung ito'y kikilalanin ng bawat pamahalaan.
Amen po ba? Gayon din naman, no? Sa institusyon ng iglesia, ay ang Diyos pa rin ang siyang nagtatag nito at siya pa rin ang siyang nagpapatatag nito. Naniniwala ho ba tayo ron? No, kaya sinabi ng Diyos ng ating Panginoong Hesus kay Peter, no, sa iglesia ito, sa batong ito, itatagtag ko ang aking iglesia, even the gates of hell shall not prevails, no, against it, no. Kahit na ang pintuan ng impyerno ay hindi makapananaig po roon. Purin po ang Panginoon. Kaya ito man, ang iglesyang ito, kung meron mang supremacy dito, ay hindi si pastor o kung sino man po sa atin. Ang supremacy ng iglesia pong ito ay na kay Kristo, na siya ang pinaka-foundation, amen po ba, ng iglesia pong ito. Amen. Okay, gayon din sa institusyon ng pamilya, di po ba, na maliban na ang Panginoon din ang siyang nagtayo nitong bahay, ang ginawa na nagtayo ay wala rin kabuluhan. Dapat din kilanlin ng mga puno ng pamilya na yung supremacy ng Diyos sa atin hong sambahayan. So, yun lang naman na napakahalaga. Ano po sa buhay natin? Wala ho tayong pwedeng ipagmalaki na tayo ho ang nagtatag o tayo man ang nagpapatatag dito. Kundi sa biyaya po ng Diyos, tayo po ay nakakakilos, nakakagawa ng mga bagay na nais ng Diyos para po sa atin, para sa kanyang karangalan. At ito po ang kahulugan, mahal na hari. Sabi niyang gano'n, no? Iyon ang hatol sa inyo ng kataas-taasang Diyos. Okay? Kahit naman doon sa sulat sa mga Hebrews, no? Yung supremacy ni Jesus Christ sa mga angelic beings, no? Maging sa mga prophets na mga naging propeta ng Diyos tulad nila Moses ay higit, no? Yung sinasabi nating supremacy ng atin hong Panginoong Yesus. Pag sinabi nating supreme, kaya nga, no, kataas-taasan. Kaya ito yung dapat kilalin ng hari, no, na yung kanyang kapangyarihan, kung siya man ay lumawak yung kanyang mga nasasakupan, ito pa rin ay dahil sa Diyos at sa kanyang kapangyarihan lamang na ipinagkatiwala sa kanya. Pagano man yan, o hindi, pag-Kristyanong bansa man yan, walang pamahalang hindi ho ang Diyos ang siyang nagtatag nito. Okay? At yun ang dapat kilanlin ng lahat. Itataboy kayo sa para, doon kayo maninirahan kasama ng mga hayop, kakain kayo ng damo, tulad ng baka. At sa kaparangan kayo maninirahan ng 7 taong paparusahan hanggang sa kilalin ninyo na ang kaharian ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos at maibibigay niya ang kaharian ito sa sino mang kanyang naisin. Amen. So, wala din natin, nasaganang atin sa yung pong parable ng talents, di po ba? Yung itinago niya yung kanyang mina, no, na pinagkatiwala po sa kanya. Nagalit ang kanyang master, no, sa kanya. No, at yung sabi, yung ibigay, no, yung anong mana sa kanya, ibigay sa iba. So, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay, no? Kung ayaw niya, gamitin yon, nagalit ang Diyos sa kanya, dahil pangalakal niyo yun, no? Ay sabi, yung mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ano sa kanya, ay kukunin pa at babawiin. So, isang yung ating mga kaloob na magamit po natin, unang-una para sa karangalan ng Diyos, at magamit natin sa paghahari ng Diyos, ay mahalagang gampanan ho natin ng mainam, ng husto at wasto. Okay? Amen. So, upang hindi mawala sa atin anumang bagay na naibigay niya sa atin na pagkakatiwala upang yung pagkakatiwalang yon sa atin ay maibigay pa sa iba. Sapagkat hindi tayo naging tapat sa ating munting ipinagkatiwala. Nagkakaintindihan ba tayo? Ganito naman ang kahulugan ng tuod na naiiwan sa lupa. Maghahari kayong muli sa sandaling kilalanin ninyo
na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. So God is a God of restoration din naman. Ano po? Ang Diyos ay Diyos na nagpapanumbalik sa anumang bagay na maaring kinuha niya o nawala sa atin. So ganun din sa isang taong nagkasala, no, sa isang Kristiyano nagkasala, ang Diyos ay Diyos ng panunumbalik. Ano po? Iyon ay mangyayari lamang kung magkakaroon tayo ng lubos na pagsisisi ng atin mga pagkakamali, lalo na sa hindi pagkilala natin sa kanyang at di natin paggalang sa kanyang kabanalan at sa kanyang pangalan. Di ba? Kahit nga sa pambansang panawagan ng Diyos, no? Sabi niya roon sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kung ang bayan na ito na aking pinili ay magpakumbaba, magbalik loob sa akin, hanapin ang aking muka, magsisi ng kanilang mga kasalanan, talikuran ito, di ba? Then, I will hear from heaven, no? Diringgin ko sila at ibabalik kong muli. Tingnan po yun. Ang mga nawala, no, sa kanila, bunga ng kanilang kataksilan. Andiyan po ba tayo? Ganon din naman sa atin, no? Kaya nga, part of our church discipline ay yung pong restoration. Ano po? Yan ang mahalaga sa atin. Lahat naman tayo nagkakamali. Ano po? Sabi nga, kung ang kapatid mo ay magkasala sa iyo, ay pagsabihan mo. No? At kung siya'y makinig, mapapanumbalik mo yung relasyon niya sa Diyos at gayon din ang iyong relasyon bilang magkapatid. Pero kapag hindi naman niya kinilala yung kanyang pagkakamali at ito'y nakakaapekto na sa iglesia, sa patutuo ng iglesia, magsama ka ng magiging mga saksi upang patunayan na siya nga ay nagkakasala at yung kanyang patutuo ng iglesia ay nakakapinsala sa kanyang mga nagagawang kasalanan, ay pagsabihan siya kaharap ng ilang mga saksi. At kapag hindi siya nakinig, no, ay mahirap, no? Yan the ultimate na maaari nating igawin sa ating kapwa ay yung i-excommunicate siya, no? Bilang part ng sanctity, no? To preserve the sanctity of the church, no? Yung testimony ng church ay yung pong ating isasang-alang-alang. Pero part of it ay yung i-restore. Part ng ating pagtutuwid sa Kanya ay para i-restore. Ano po? Hindi para kondinahin siya. Kaya nga mahalaga na tayo mga nagtutuwid, dapat ay maging handating tayo, no? Na tayo'y manalangin muna. Ano po? Upang sa ganon ay makaroon tayo ng maayos na pagtutuwid sa isang kapatid na nagkasala. Okay? At huwag mawawala sa atin, part of it ay mahalaga yung restoration ng kanyang relasyon sa Diyos at gayon din sa kanyang relasyon sa iglesia. Amen. Amen. Glory be to God. So, dito na nangyari, no? Gaya nung napakahulugan ni Daniel sa panaginip po ng hari, ay nangyari po yon, no? Dito po sa Daniel chapter 4 verse 30 to 32. Okay. Sinabi niya, tingin niyo po, ito po ang nawika ng hari. Minsan siya po ay napasyal sa kanyang beranya at nakita niya, no, yung lawak ng kanyang kapangyarihan at nakalawak ng kanyang mga bansang nasakop. Sinabi niya, sabi, talagang dakila na ang Babylonia. O tingin niyo po yun, nasentro sa kanya at hindi ho sa Diyos. Amen po ba? Amen. Purihin ako. Kaya nga sinabi niya ako Ako ang nagtatag nito. So, yan ang isang tanda, no? Nasa pangusap na ito ay tanda ng kanyang pagbagsak. Ano po? Dahil siya po ay naging palalo. Ako ang siyang nagtatag nito upang maging pangunahing lunsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. So, yan ang danger, ano po? Kapag ang tao ay
ay lumalawak yung kanyang ah, maaring na-achieve sa buhay, no, yung danger na siya ay maging palalo. So, ito ang ating hong ingatan. Amen po ba? Kahit na sa ministeryo, no, yan isa sa mga pitfalls of leadership na po. Ito pong tinatawag po nating pride. No, kapag ang isang lingkod ng Diyos ay naging palalo na sa tingin niya, hindi lalawak yung ganong klase ng iglesia, kundi sa pamagitan niya, yan ay magiging tanda ng kanyang pagbagsak. Ano po? Kaya kaingat po tayo. Tayong mga lingkod ng Diyos, huwag nating pagmarali na kung naitatagman ang isang iglesia, no, o isang ministeryo, ay dahil sa ating galing, husay, ano po, ay ayan ay isang tanda ng ating kapalaluan. Okay? Kaya sabi nga ni Paul, knowledge pops up, no? Ang kaalaman ay nakapagpapalalo. Kaya kaingat po tayo, ano, para hindi ho tayo bumagsak. So marami na tayo na mga grupo, na mga tao na nasa kanilang kasagsagan ng kanilang tagumpay ay hindi nagpahayag ng karangalan at kaluwalhatian ng Diyos kundi ng kanilang mga sarili, ay sila ho ay mga ibinagsak ho ng Diyos, no? O, naalala natin yung The Beatles, di po ba? Na talaga namang sila ay sumikat, no? Noong pa lang sa dekada 60 hanggang ngayon, no? Ay tila dahil pinatutugtog pa ang kanilang mga awitin. Pero dumating yung panahon ng kanilang rurok ng kanilang tagumpay na nasabi nila na higit silang masikat pa kaysa sa ating Panginoong Jesucristo. So ano nga po ba nangyari sa kanila? Nadispanso sila, yung isa ay na-assassinate, ano po, at yung ilan sa mga ay naigupo na ng mga karamdaman. So nakakalungkot, no, yung mga bagay na yun na mangyari din sa atin bilang individual, bilang isa na maaring na sa kasagsagan ng atin ng tagumpay sa buhay ay masabi natin na tayo ang siyang magaling, tayo ang mahusay, tayo ang nagtayo, wala ho tayo may pagmamalaki sa Diyos. Amen. Diyan po tayo. So, gano'n natin dito po sa, hindi siya pa natatapos sa pagsasalita. Sabi niya nito, ng isang tinig mula sa langit na nagsabi, tingin niyo po yun, ha? Haring Nabukadnezar, pakinggan mo ito, aalisin na sa iyo ang kaharian. Ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Tingnan niyo po no, may serye pa na dapat sana ay nagsisi na siya nung naipaliwanag ni Daniel ang mga mangyayari sa kanya. No? Pero hindi ho nangyari yun. No? Dumating pa ho talaga itong pangyayari na siya ay nagmalaki sa Diyos. Ito na ho yung senaryo na yun. No? Kaya tulad ng kahulugan ng panaginip na ito na ipinaliwanag po na Daniel ay nangyari po ito sa kanya. Pinagtabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka, 7 taong kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalin mo na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao. Maaari niyang ibigay ito kanino man niyang naisin. Glory be to God. Amen. So ngayon, no, talagang ang ilan sa mga makapangyarihan mga bansa ay inaipagmamalaki nila yung kanilang mga armas na pandigma. Kaya ngayon, pagka talagang nagkaroon ng pandaigdigang digmaan, talagang sandali lang. Ano po, para makapinsala ng buong bansa, no, at mahigit pa na maaring pinsalain nitong kanilang mga naisip at naimbentong mga armas na pandigma. Sandali lang ho yun. Okay? Amen. Sa isang saglit, maaring mawala ang isang bansa o ang isang lugar pag ito'y nangyari. Okay? First yung delusion, itong hari, no? And then next is pride. And ngayon ay dumating siya sa punto ng kanyang realization. Daniel chapter 4 verse 34 to 37. Okay? So, gaya ng bilano ng Diyos noong pamanguna, ay ito ang naisakatuparan sa buhay nito pong haring Nabukadnezar. Ay sabi dito, pagkatapos ng taktang panahon,
No, sabi ron, in 7 years, no, akong si Nabucodonosor ay tumingala sa langit. Amen. Minsan ganyan tayo no? Kapag nagiging mababa ang ating paningin, nagiging makalaman tayo, makalupa. Okay? Kaya nga, lagi nating pakaisipin yung mga bagay doon sa langit. Amen. Yan ang hindi natin madalas na nagagawa. Ano po? Lagi tayo natutuon sa mga problema, mga pagsubok na nangyayari sa ating sa lupa, nagiging mababa tuloy ang ating paningin. Di ba? Kaya dito, kaya napagtanto, minsan kailangan pang humantong tayo doon sa mababang kalagayan ng buhay bago tayo tumingala eh. Katulad dito, no? Pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nabucodonosor ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Purihin po ang Panginoon. Dahil dito, sabi, pinuri ko at pinasalamatan ang taasang Diyos ang nabubuhay magpakailan paman. Isa naisip ko po rin na isang magiging palatandaan ho yun para ang tao ho ay magpakumbaba at kilalanin ang Diyos. Ano po? Naalala ko po yung kwento patungkol doon sa mag-asawa rin. Ano po? Siya ay nakakilala sa Panginoon, yung pong may bahay at ipinapanalangin niya yung kanyang asawang hindi Kristiyano. Ano po? At kapapanalangin, no? Kahit doon sa sila ay natutulog, inililehans niya yung kanyang asawa. Ano po? Hindi pa siya natatapos manalangin wala na yung asawa niya, umaalis. So, ang nangyari, dumating yung pagkakataon na nagkasakit po itong lalaki. Ano po? Buwan po ng diabetes. No? At naputol ho yung kanyang dalawang paa. No, ngayon, hindi na ho tumatakbo yung kanyang asawa kapag ito ay nilelehans niya. Hindi na ho makatakbo So, doon yung isang pangyayari na nagbunsod dito po sa kanyang asawang lalaking ito na kumilala sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po ang Panginoon. Amen. Yan. Kaya yung mga tao no? Habang malakas, no? Naipagmamalaki saka na ako tatanggap kay Kristo. Malakas pa naman ako Pag ako'y matanda na, tsaka na lang. Di ba? Ganyan din ba ang katiwiran ng maraming tao sa ating paligid? Di ba? Ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kaibigan, ng mga taong binabahaginan ho natin ang salita ng Diyos. So, mayroong mga dahilan ang tao. Na-enjoy ko pa ang buhay ko po Di ba? YOLO. You only live once. Di po ba? Mga katwiran, lalong naglalayo sa Diyos, sa tao. Okay? Amen. So, anong pagkilala pa niya? Ang kapangyarihan niya ay walang hanggan at ang paghahari niya ay magpakailan paman. Purihin po ang Panginoon. Kaya kung si Nabucodonosor ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa Hari ng Kalangitan sapagkat lahat ng gawa at tuntunin niya ay matuwid, makatarungan, ibinabagsak niya ang mga palalo. Glory be to God. Amen? Kaya ito ang kanyang naging konklusyon. God, not man, is in charge. No? Gayun din sa atin. No? Ano ng mga nangyayari po sa ibang mga lugar. No? Tila baga naisip ng iba na ang Diyos pa ba ang namamahala? Ay, tayo bilang mga Kristiyano, naniniwala po tayo na ang lahat ng mga nangyayari, masama man o mabuti, ang Diyos ang siyang namamahala. Amen! Palakpakan nga ho natin minsan pa ang Diyos. Okay? So, another illustration naman, ito naman taong ito na dumating naman doon sa kanyang lowest point ng kanyang buhay. Kung si Nabucodonosor ay naroon sa kasagsagan na siya ay binagsak ng Diyos, ay doon niya kinilala yung soberenya ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang paghahari. Dito naman kay Job, kung paano niya kinilala yung soberenya ng Diyos dahil
na nandoon siya doon sa pinaka-peak ng lowest point ng buhay niya. So maalala natin ang kwentong ito ni Job doon sa kanyang aklat na Job. Ano po, sa ganang unang mga kabanata, makikita natin na ang taong ito ay matuwid. Ano po, siya isang mabuting ama sapagkat lagi niyang minomonitor yung kanyang mga anak na kung lihim na itong nilalapastangan ng Diyos. Okay? He's a devoted father. Ano po, siya rin ay kilala doon sa iba pang mga lugar, no? He's an honorable man, no? Talagang he's a noble man. Kilala siya doon sa mga karatig na mga lugar. O sa mga salita ay si Job ay sikat na tao. Ano po, kilalang tao. Okay, pero gayon pa man, no? Si Job din ay binless ni Lord, no? Ng napakarami pong kayamanan, no? Kalakip niyan yung pong kanyang mga hayop na hindi na talagang napakalaki ng mga bilang ng kanyang mga hayop. No, ayun isang palatandaan na si Job at ang kanyang sambahayan ay napakasagana nung kanyang panahunan. Pero dumating ho yung pagsubok sa kanya. Ano po? No, na nawala itong kanyang mga kabuhayan, no, at higit pa roon ay yung kanyang mga anak na disgrasya, ano po, at nangamatay lahat. Nakakalungkot man ang kanyang nangyari sa kanya, pero sabi roon si Job ay hindi nagkasala. Winahak niya yung kanyang kasuotan na damit niya sako at siya ay nagsabi sa Diyos, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang may karapatang kumuha. Naalala niyo po ba yun? Yan. Doon ang pagkilala niya, yung soberenya ng Diyos, no? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang may kapangyarihang kumuha. At hindi po natapos po roon sapagkat siya po ay hinusig din, no? Tinubuan ho siya ng isang sakit na pambihira, no? Na mula talampakan ng kambumbunan, nagkaroon po siya ng source, no? Ang sinasabi na sa taguri natin ay pigsa. Sino rito naranas na ng tubuan ng pigsa? Madalas po yan sa puwet, no? Yan, minsan di tayo makaupo dahil masakit, no? Pero si Job ay tagtad, no, ng ganung uri ng sugat, no, mula bumbunan hanggang talampakan. Hindi niya halos makita yung kanyang sarili kung saan babaling dahil sa hapti, no? Kung siya ay madadampi sa upuan ay talagang siya ho ay napapahagulgol. Okay? Damiting pa isang masakit na karanasan sa kanyang asawa na naawi ka dito na ay sumpain mo na yung Diyos mo nang ikay mamatay na. Ano po? Ang sabi ni Job, no, kahirapan lang ba ang kaginhawaan lang ba ang tatamuhin natin sa Diyos at hindi pati kahirapan? So sa kabila daw po ng lahat ng iyon, si Job ay hindi nagkasala kahit sa kanyang mga salita. Kinalala pa rin niya na kung ano man yung pinagdaraanan niya, ang Diyos pa rin ang siya may control at namamahala sa lahat ng bagay, maging ang kanyang buhay. Amen. Okay? May mga kaibigan ho siya na tinuya siya na dahil sa kanyang kasalanan ay siguro kaya nangyari yung delubyo na yun. Okay? At sa sumbat ng iba pa niyang mga kasama ay nagdulot pa ng higit na sakit, no? Hindi lamang ng pisikal, kundi ng kanyang kalooban. Pero somehow, in the midst of trials na ito, no, makita natin sa batang kalagitnaan, kung siya man, nung sa una ay siya ay walang ganong pag-aalinlangan sa Diyos. Ano po? At siya ay talagang pinarangalangan na niya ang Diyos sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan na yon. Pero sa bandang gitna ay tila nagkaroon siya ng pagdududa. Tila parang kinuwestiyon niya kung bakit nangyari yon at naranasan niya yon sa kanyang buhay. Okay? Kaya nung siya ay nagtatanong sa Diyos, ay siya naman ay sinagot ng Diyos, no, sa pamamagitan din ng tanong. Tingnan ho natin. Pagkatapos nito, sumagot ang Diyos kay Job na sa pamamagitan ng malakas na bagyo. Sino ka mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Di ba? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Tumayo ka nga riyan at magpakalalaki, tanong ko'y sagutin mo, ikaw ba
ay mas magsabi, nasaan ka nang likhain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. Sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat? Alam mo ba? Alam mo ba ito? Sino ang may hawak ng mga haligi ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panulukang bato? Ang ulan na sa alabok ay babasa kapag yon ay natuyo. Magiging matigas na lupa. Maihanap mo ba ng pagkain ang mga leon upang mapawi ang kanilang gutom? Habang sila'y naroon sa kanilang taguan at wari bang pagkain nila'y kanilang hinihintay? Sino ang nagbigay ng pagkain sa mga ibon? Sino ang bumubusog sa kanilang inakay na nagugutom? Amen. Diyan po tayo? Siguro kung yun, itatanong din sa atin, ano? Kapag siguro yun not a question of why, no? Panginoon, bakit nangyayari sa akin ito? Diba? Although, yun ang sinabi rin ni Santiago, no? With regards doon sa mga pagsubok na pinagdaraanan natin bilang mga Kristiyano. Diba? Kung kulang ang karunungan sa inyo, humingi siya sa Diyos. Di po ba? Minsan din natin malaman Panginoon, ito ba ay dahil sa aking kasalanan? Ito ba ay dahil sa aking maling desisyon sa buhay? Kaya ako nakakaranas ito? O ito ba ay dahil sa pagsubok mo sa aking pananampalataya? So, lahat na iyon ay maaaring dumating sa atin na a question of why, bakit nangyari? Di ba? Pero sa ganang atin, ano bang pakialam natin doon? Di ba? Kung tutusin ay wala, no? Kaya nga sabi rin doon sa Romans chapter 9, no? Hindi tayo dapat mag-question doon sa manghuhubog. Tayo na mga hinuhubog ay walang dahilan para questionin ang kanyang manghuhubog. Gayon din, magpapalayok, di po ba? Hindi rin tayo naring questioning kung anong hugis tayo dapat gawin ng gumagawa ng palayok. So, gayon din tayo. Amen po ba? It's not a question of why, but a question of who. Kung sino. Sino ang may control ng lahat ng nangyayari sa buhay po natin. Whether tayo nasa kasagsagan ng tagumpay o whether tayo po ay nasa kasagsagan ng kababaan ng buhay. And why do we care? Sa soberenya ng Diyos. Ang ating pagkilala sa soberenya ng Diyos ay nagpapaluwag sa atin, nagpapalaya sa atin sa anumang kagulumihanan. Naniniwala ho ba tayo ron? Sabi rito sa verse 2 ng Job, chapter 42, verse 2, alam kong ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin. Kaya niya tayong pagpalain, kaya niya tayong paghirapin. Naniniwala ho ba tayo roon? Okay? At walang makapipigil sa lahat ng iyong balakin. Naniniwala tayo, God is good. Amen po ba? That's the very nature of God. Yan ho ay taliwas doon sa nagsasabi na masama ang Diyos, kaya na tayo pinarurusahan. Pinarurusahan tayo ng Diyos para sa ating ikabubuti. Amen. Amen. Yan ang dapat nating tanggapin sa ating buhay. Wala makapipigil sa lahat ng iyong balakin. Pangalawa, ano bang practical na diferensya nito sa magagawa natin? It frees us from needing an explanation. Kung alam natin na ang Diyos ang may control, may hawak ng lahat ng mga nangyayari, hindi na kailangan pa natin ng paliwanag. Di ba? Dahil sa paliwanag ng Diyos kay Job ay lumabas na siya po ay walang nalalaman talaga. Di ba? Naalala ko ulit yung ating awitin, God is too wise to be mistaken. Ano po? Napakarunong ng Diyos para po siya ay magkamali. God is too good to be unkind, Napakabuti ng Diyos para siya po ay maging masama. Kaya kapag hindi natin naintindihan
Di po ba? Ang mga nangyayari sa atin. At kung hindi natin nakita kung ano yung plano niya, bagamat may mga plano tayong pinagkatiwala natin sa Kanya, para bagang sumasalungat doon sa plano ng Diyos yung mga nangyayari sa atin. Ang plano pa rin para ng Diyos sa atin ay mabuti at hintayin natin, no? Na merong pagtsatsaga na mangyari po ito. Amen. Para sa gayon, hindi na natin kailangan pang ng anumang uri ng paliwanag. Kung alam natin ng Diyos ang siyang sovereign ruler, no, ng buhay natin. Yamang tinanggap natin siya bilang ating Panginoon, ang paghahari ng Diyos sa ating mga puso at buhay, no? Tanggapin natin sa ang lahat ng mga nangyayari ay para po sa ating kabubuti. Okay po? Yan. Verse 3 and 4, sabi riyan, itinatanong niyo, sino akong nangahas na kayo'y pag-alinlanganan? Gayong ako naman ay walang nalalaman. Nagsasalita ako ng mga bagay na hindi ko naunawaan, ng mga hiwagang di abot ng aking isipan. Yun nga dahil limitado tayo, hindi natin lubusan na yung pangit na nangyayari ay yung sa dulo pala noon ay napakaganda. Di ba? Amen. Pangit sa umpisa, hanggang sa kalagitnaan, pero sa huli ay naging obra maestra ng Diyos sa atin. Sinabi niyong, pinakikinggan ko ang iyong sasabihin at ang inyong mga tanong ay aking sasagutin. Yan ang napagtanto ni Job. No? Sa bandang huli ng kanyang buhay, sa gitna man na nagkaroon siya ng question doon sa mga pangako ng Diyos, magkaroon man siya ng unting pag-aalinlangan sa Diyos, pero sa bandang huli, ito'y lubusang naunawaan ni Job na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Purihin po ang Panginoon. Amen? Sa buhay din natin, mga kapatid, no, minsan din natin naintindihan marahil yung mga pinagdaraanan, ano po, ang Diyos naman ay patuloy na tumutugon sa atin. Ano po? Unang-una sa direktang pamamaraan niya sa kanyang mga salita. Gayon din sa mga pangyayari. Timpangin natin, no? Ang mga nangyayari sa ating buhay, kung ito'y maaaring nag-aakay sa atin tungo sa ating pagsisisi ng ating mga pagkakamali, huwag tayo mag-atubiling gawin ang mga mahalagang bagay na yan. Magpakumbabaho tayo sa harapan po ng Diyos, no? At kilalin natin yung kanyang soberenya, no? Yung kanyang pagiging Panginoon natin sa atin ng mga buhay. Amin po ba ron? Yan. So, huwag tayo mag-alala. Tayo may nasa doon sa kasagsagan, huwag tayo magpalalo. Tayo may nandoon sa mababa, gayon din. No, tayo rin ay magpakumbaba sa Diyos. Kilalang natin na ang Diyos siyang may control ng lahat ng mga nangyayari sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, sa ngalan po ni Jesus, mula sa aming mga puso ay aming dinideclare, Panginoon, ang iyong soberenya, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Maging sa iglesia pong ito, Panginoon, walang sino man aangkin ng iyong karangalan, kabanalan, kabutihan, Panginoon, kundi kayo po lamang, Panginoon. Kung ano man ang narating ng aming iglesia, Panginoon, ito ay sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, Panginoon, ng iyong kabutihan, Panginoon, ng iyong pamamahala, Panginoon, sa